Shalom! Mabuhay! Uwi na ako, parang babagsak ang ulan. Madilim, makulimlim, makulimigmig. Bye-bye! I need to go and ride the bus. Magpakumawala, iyak ako. Bye-bye! Na-kiss yung halaman sa akin. Okay lang. Hindi ka ba Makate? Bye-bye. Uwi na po. Ayan po. Lalakwatsa na naman ako going to Tel Aviv. At ang sadya ko doon ay pumunta sa Philippine Embassy. Need ko daw ride ng bus 4, then 7. Gusto ko yung ganon. Okay. Adventure. Kaso alas 11 na. Bukas pa rin naman ang Philippine Embassy. Hanggang alas 5 or 4. Basta ganon. Dapat makarating ako doon. At makulimlim. Of course, naka-boots ako, naka-leggings. At ang panloob ko ay parang di lamigin kasi galing kaming Jerusalem yesterday. It's rainy there and very cold. Nagdala ko ng sombrero na para sa winter. Ito. Sakaling malakas ang hangin ng ito susutin ko. Paiba-iba po kasi ang weather dito kaya hindi pwede tayo mag-stick sa ganong suot. Anyway, kailangan ko mag-download ng Move It para mahanap ko yung Westman Punks going to Brenay. Papuntang Tel Aviv, Philippine Embassy. Maglalakad pa ako na. Wish ko hindi maulan. Okay, please watch this. Alis na ang tren. Gabayan mo ang tren na ito na sinasakyan ko. Ito yung mga pasahero. Ito yung mga driver. Ang driver ng tren na ito. Gabayan mo, naliligtas ang biyahe ko ngayong araw na ito. Gabayan din ang sasakyan kong bus 4 and bus 7 papunta sa Philippine Embassy. Gabayan din po ang mga tao sa Philippine Embassy. Ayun ang gabayan. Kaya sa akin makauwi ng mapayapa sa aking lugar sa Barcelona. ציבור עושים, שימו לב, נוסע שאיבד אפוד בתחנת באר שבע צפון, נא לגשת לפ...
רכבת בתיה. Ito ang gagawin ko. Sasakay ako ng bus 4. Then, bababa ako sa Tikba Market. Bali, pupunta ako dito sa dulo. Sa Wiseman Parks. 15 station yan. Pagsakay ko ng bus 7. Malayo-layo din ito. Wish ko walang traffic. Ang wish ko ay walang traffic papunta dun. Okay. Ang sakayan ng bus 4 mula dito dun galing sa Hagana papunta dito. Bus 4. Hintayin ko na lang yung bus dumating. Earth, bali bumaba ako na mula Hagana, bumaba ako ng Hatikba Market. At dito may stop, bus stop. Sasakyan ko ay bus number 7. Ayan. Bus number 7. Google Map ako para hindi ako maligaw. Okay? Location, Hatikba Market, going to Philippine Embassy. Pagdating po na Hatikba Market, sinearch ko yung Philippine Embassy sa Google and then click ko yung direction. Then tinype ko saan ang starting ko at saan ang punta ko. Yung makikita niyo yung blue line, yan po yung dadaanan ng bus. At yung bilog po sa baba na kulay gray, yun yung bus. Yung bilog na puti, yun yung starting line. At doon sa taas, yung pula, yun ang Philippine Embassy. Yung cutting na mga parang tuldok, lalakarin po yun. Bali, ang baba niyo po is Wiseman Pincas. Ganun lang po kadali. Pag naklik na po niyo yung direction, na-type niyo kung saan ang punta at starting, i-click niyo po yung bus na naka-drawing ay bus number 7. And then start. Magsisimula na po yun pagsakay nyo. Gagalaw na po yung kulay gray na bilog, yun yung bus. Hindi kayo maliligaw. Ayan, nakarating na ako sa Wiseman Pincas. Ayan. Ngayon dyan sa likod ko, papasok doon sa kaliwa, doon ako galing. Mamaya pag uwi ko, tatawid ako doon, bus 7. Ngayon, excuse me, iikot ako. Diyan sa bus stop na yan, yan ang bus stop na Wiseman Pincas. Lalakad ako ng diretso and then tatawid sa kaliwa, walking to Philippine Embassy. Okay? Samahan niyo po ako. Yan, dito tumitigil yung bus. Malayo-layo yung lakarin ko. Makulimlim na Tel Aviv ngayon. Dito sa Israel, kung magta-travel ka mag-isa, mag-explore ka, mas marami kang matututunan. Kung solo ka, lakasan ng loob. Sa pamamagitan lang po ng Google, ang Google ay kakampi nyo para mahanap nyo kung nasaan kayo. Yung ginawa ko po kanina, pagdating ko ng Tel Aviv Hagana, sumakay ako ng bus. Gumamit muna ako ng Google Map para malaman ko kung saan ako bababa. Start location ko, Hagana train station going to Hatikba Market. Sakay ako ng bus 4. Then, madali lang. Estimate mo na lang. And then, bumaba na ako. Ang tawag nila Hatikba Shuk. Ibig sabihin ng Shuk Market. And then, naghintay ako ng bus 7. Bago dumating si bus 7, sinet up ko na yung Google Map ko. Going to Philippine Embassy. And your location is Hatikba Market. Doon na, tuloy-tuloy na yung aking Google Map. I-click mo yung kung anong bus number mo. Para ma-identify ni Google kung nasa na si bus. Pag nasa loob ka na ni bus number 7, tuloy-tuloy na si Google na nagtuturo kung nasa ang location ka na. Ito po ay lalakarin ko and then kakaliwa ko. Tuloy-tuloy lang ako. Malamig. Maraming bike dito.
Tapos dito, sa dinadaanan ko, puro baliti. Marami ding apartment dito. Lamig. So cold. Mamayang hapon siguradong mas malamig. Ang susuotin ko sombrero ay yung bunit na. Natatatakpan yung tenga ko. Kaya ako po ginawa ito para po dun sa mga gustong pumunta ng Philippine Embassy. Ano na po yun? Subuko na yung 4 and 7 kung mag-i-start kayo ng hahagana. Tel Aviv. Hindi ba ako mapalampas? Parang nakalimutan ko na kung saan liliko. Hindi, tawid pa. Sa unahan pa yun. Sa unahan pa ni flower shop. Eh di ko ako inumampas, babalik ako. Ganun lang naman. Kasi pangalawang punta ko dito. Kung maliligaw si Inday, ganun lang naman. Babalik ka. Tawid muna ako. Tatawid ako. Pagtawid ko, kakanan. Naka-red pa eh. Yun natatandaan ko kasi maraming upuan doon sa dinaanan namin. Tel Aviv to, hindi pwedeng mag-trespassing. Lakad-lakad. Sunod sa patakaran kung naka-green, green, tawid. Ay, dito yon, natatandaan ko. Unang pagpunta kasi kami dito ni Trill nung March, nag-try lang kami. May tinanong kami sa kanila. At sa una-unahan nito, kakaliwa na ako. Yung unang punta namin dito, nagkandaliligaw kami kasi hindi kami gumamit ng Google Map. May nagturo sa amin na Jay, na may 2 kambal na anak. Yun, do. Kaya natunto namin yung yung Philippine Embassy. Ang weather po ngayon ay malamig. Yung feeling ko ay kailangan yung panloob mo ay talagang balot ang iyong panloob na katawan. At dapat may scarf ka mamayang hapon o nakabonnet ka. Bakit kaya may tali ditong pula? Yung mga kadaan. Nurse. May naayos. Stop ko muna. Ayan, tuloy-tuloy lang. Alam ko meron dito sa may left side na may nakasulat na naalala ko. Limutan ko na. Namimiss ko yung coffee sa Philippine Embassy. May free coffee sila. Masaya ako. Nandito na ako sa Brenaidan. Ayan, nakalagay dun sa green na location area. Brenaidan na ito. Ito na yun. O, diba? Oops, sana walang bike. Nakaharang na motor eh. Ayan. Pag nakita nyo na yan, kakaliwa na po kayo. Yan. Sa mga na dito na gustong pumunta ng Philippine Embassy, magbabayad po kasi ako ng OWA. Dati hindi kasi ako makapunta nung nakaraan. Bahala. Basta sabi ko, babiyahe ako. Then kakaliwa po kayo. At paalaala, doon po kasi sa una namin pagpunta dito, muntik naman ako yung aming bag. Binuksan lahat ng nakaitim na lalaki yung nakatambay doon eh. Diyan sa park na yan, mag-ingat kayo na kailangan laging ang gamit nyo nakakabit sa katawan nyo. Binuksan niya lahat yung bag, buti hindi niya dinala. Nandun lahat ng mga ID ko. Binuksan niya pati wallet ko. Nakakuha siguro siya ng mga 80 shekel, mga coins. Hindi niya kinuha lahat ng pera ko. Siguro need lang talaga niya ng pagkain. At, yun.
Ganun lang. Alam mo, pag hindi tayo na-trial, hindi tayo matututo. Kahit ng ibon. Yan, lakad-lakad lang, malapit na tayo. Diyan sa kabila ng park na yan, may ilog. Every summertime, maganda dyan tumambay. Kahit ngayon siguro. Ayan, may mga upuan dyan. Tapos yung iba dyan, marami dyan nagpapanggap na visitor din, kunyari. Yun, ingat-ingat kayo sa inyong mga gamit. Ganun lang. Wala masyadong tao. Ako lamang yung naglalakad ng babae dito. Dire-diretso lang kayo. Wala pang ano eh. Wala pa ako nakikita ang Philippine flag. Ano lang yan. Tingin ko malapit na ako. Hindi ko natingnan, may number nga pala yun. Yung Philippine Embassy may number, di ba? Yun, tulad nitong bahay, may number 24. Malalaman natin yan. Malapit na. Ramdam ko. Mga 20 hakbang pa. Ayan. Parang dito na yun, yun, oh, yung may butterfly tree. Ay, may Pilipino na, oh. Oh, di ba? Filipino flag. Ito na. Ayan na po ang Philippine Embassy. Good afternoon po. MILI. Yan po ang Philippine Embassy. Siyempre may Philippine flag. Uwi na ako. Ngayon pagpupunta po kayo dito, kailangan papasok lang kayo, yung mga magbabayad ng OWA. Tapos hingi kayo ng OWA membership form. Bawal po mag-video sa loob. Bawal din po mag-picture for the privacy of OWA. Ngayon, pag napilapan nyo na yung OWA membership form, mag-ready po kayo ng 94 shekel. Depende po yung sa currency ng dollar. Kasi magdala kayo ng 100 NIS. May sukli pa yun. Tapos, maghintay kayo sa instruction pag pinapasok kayo sa loob. May instruction naman po. Ang instruction sa amin kanina, akit sa hagdan. Then, baba sa dalawang hagdan, tapos kanan. Doon na po yung office ng OWA, tsaka yung mga umuwi, mga kumukuha ng OAC. Doon po. Bawal po mag-video dyan sa loob. Siyempre, para sa privacy po ng Philippine Embassy. Yun. Pupunta ako doon sa park. Nag-video-video ako. Bye-bye, OWA. Need kong umuwi mamaya after magbabas pa ako. Ang saya, nakapagbayad ako sa wakas. Lagi po kasi akong offs. Friday, Saturday, yung walang pasok ang OWA. Kaya inabot na ako ng November. Dapat after na namin mag 2 years, nagbayad na ako. Tapos nagpalipad pa ng racket kahapon. Bahala na si Lord sa akin pag uwi. Bye-bye. Hello everybody! Welcome to my channel. Nagpunta po ako sa Philippine Embassy. Ngayon nasa tapat po ako ng Philippine Embassy. Ano po ang ginawa ko doon? Nagbayad po ako ng OWA membership fee worth of 94 NIS. Depende po yan sa palitan ng dollar. Magdala na lang po kayo ng worth of 100 NIS. 100 NIS. Para may sukli naman po kayo doon. Ayun pala yung bagpak ko. Mawala. Charot. And then, pag pumunta po kayo sa OWA o sa Philippine Embassy, bawal pong mag-video, mag-picture at kung ano-ano pa na makakapag ng confidentiality nila. Kahit yung mga form, hindi ko po yung isasama sa vlog. Very informative naman po yung mga taong inassign nila doon sa entrance. Kung anong gagawin, magtanong lang po kayo. Basta wag kakalimutan ang visa, ang passport, at yung mga tulad ng pinilapan ko sa OWA, pinilapan ko yung pangalan ko, address ko sa Pilipinas, telephone number ko dito, passport number, ano ba yung sex mo, ano ba yung nationality mo, and the religion, and sino yung beneficiary mo, anong pangalan, anong relationship mo doon, ano yung birthday niya, yung kapatid ko, limot ko, 19 ano ba, hindi ko na nilagay, kasi ayoko magkamali. And then, yung address mo dito, pangalan ng employer mo, employer number, and the telephone number. Yun. At, masaya ako kasi maganda naman po yung pag-ano nila doon sa Philippine Embassy. Yun po ay good for 2 years membership fee ng OWA.
Kasi nung panahon po nagkakagulo dito, lagi po kasi akong off sa araw na sarado naman po yung Philippine Embassy. Friday, Saturday lagi ako ini-off. And then, yun, biniling ko sa ate ko na ibayad na lang ako doon sa Pinas. May mga hinihingi doon requirements marami. Kaya dito na lang pinili ko magbiyahe kahit mag-isa. Sa pamamagitan po yan ng Google. Gagamitin niyo yung Google and then panoorin na lang po niyo yung aking mga video. Paano? May tao. Baka mawala yung bag ko. Okay. Hirap ang lakwatserang pawa. Patanga-tanga ay di nawala ang gamit. Okay? Bye! Ganda. Dito sa tapat ng Philippine Embassy may park. Ngayon may napansin akong isang puno. Parang ito ay lagundi. Kung hindi nagkakamali. Pero iba yung dahon niya. Iba yung lagundi na sa amin. Pero I'm not sure. Parang lagundi ito. Look. Lagundi. May tanim kasi akong lagundi. Feeling ko lang, lagundi. Pero, tingnan ko nga, amuyin ko ang dahon. Ayan, wow! Ang ganda ng ilog dito sa tapat ng Philippine Embassy. Diba? Para lang tayo nasa ilog Pasig. Oh. Diba? Ano yun? May lumalangoy. Baka may halimaw dyan. Charot. Isda siguro. Wala naman. Wala ditong ganon. Wala rin nga ako nakitang snake dito sa Israel eh. Fish ko lang wala nga. Tapos dito sila nagja-jogging. Ang ganda-ganda oh. Maglatag ka lang. Tapos umupo ka na. Sana all. Silang dalawa doon. Nakaupo. Ito talaga mahiwaga. Feeling ko lagundi. Titingnan ko. Ayan. Pipitas ako ng dahon at aamuyin ko kung ano ito. Di ba to pang-adik? Iba ang amoy. Amoy paminta. Parang siya yung paminta ng Chinese. Peppermint. Ito siguro yung bunga niya. Yun yung paminta. Chinese pepper. Paminta nga. Paminta. Hindi siya lagundi. Yung bunga niya, amoy paminta. Ayan yan. Diyan muna yung bag ko. Wala naman diyang magnanakaw. Hindi ako lalayo. Suntukin ko sila. Charot. Excuse me. Can I touch your beautiful plants here? Ay! Kukak! Shalom! Ganun pala kasiguro yun. Wala naman sigurong bayawak dito o buaya. Ganda. Picture ako. Nun ka madunanon boyoyo barami 사랑합니다. 눈 감아도 나는 사랑해 바람이 사랑합니다. O diba? Para lang Koreana. Para lang. But anyway, masaya kasi ako kapag magandang nature. Tulad nito, ganda-ganda naman. Anong pangalan mo? Anyway, ipapakilala ko sa bandang people sa Pilipinas dyan. Ang ganda ng punong ito. Maraming ganito sa Korea, sa bundok. Pero dito sa Israel, hindi ka naaakit ng bundok. Diyan lang, sa tapat ng Philippine Embassy. O diba? Tumatawa yung ibon. Okay lang yan, tumawa ka. Ay, charot. Pero tabi-tabi po, kung may nuno. Beseder! Hindi ko alam kung nasan yung natawa. May ibon tumatawa. Anong kakantahin natin? Dahil nandito po ako sa Philippine Embassy, kakanta lang ako. Huwag ka nang tumawa. Ay, duck. May alaga silang duck. Ang lakas tumawa. Duck pala yun. Beseder! Duck. Ang dami nilang alagang duck. Okay. Kakanta ako. Ang bayan kong tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. O, diba? Ganun lang yun.
Ako ay Pilipino, ang dugo'y mahalika. Sa ating katutubo, adikain kay ganda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay ng perlas ng silanganan. Wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Alam nyo, kung dito ako nakatira sa Tel Aviv, dito ako pupunta palagi. Malapit sa Philippine Embassy. Dahil may magandang damo. Parang ito yata yung ginagawang walis tambo. Bubunutin ito, tapos ito yung pinakang gagawing walis. Yan yung bulaklak. Tapos yung katawan, yun ang tangkay. May nagbabangka pala dito. Hindi ko lang alam ang tawag sa ilog nito. Ang daming duck. Sarap ng karne niyan. Hi, duck. Siguro Pilipino nag-aalaga niyan. Pilipino mahilig mag-alaga ng duck eh. Marami na po kasing Pilipino din nakatira dito. O, diba? Ang saya. Ganda. Anong oras na? Mga 3, mga 3. Hindi pa naman siguro ko gagabihin. And, shoutout po pala dun sa mga nagpapabili. Si Erlinda nagpapabili ng evaporated milk sa Hagana. Wish ko makaabot ako dun sa time ng tren. Kahit gabi na siguro ko umuwi. Try nyo mag-travel and explore here in Tel Aviv. Alam mo, ang racket always there. Diba? Humahangin. Gumagalaw ang hangin. Ang ganda-ganda niya. Ito mo. Gusto ko sana magpa-picture. Wala magpipicture sa akin. Kasi yung camera stand ko, hindi ko maitayo. Nakatagilid. Kasi pa-slide yung pag ganun. O, diba? No choice. No choice lang tayo. Hanggang dito lang ako. Bye-bye! Sana marami kayong natutunan sa aking paggagala ngayon. Paggagala na may dahilan. Ayun, masaya ako. Nagtatanong yung taga-OWA. Kailan po magbabakasyon? Wala pa pong balak magbakasyon? Wala pa po. Masarap pong magbakasyon sa Pinas kapag may baong kang panggastos. Dami po kasing nangyari sa aming mga pagsubok. Hindi natin masasabing ganun ang buhay. Dati nasa Korea ko, 1 year, nakakauwi na ako. Ganun lang talaga ang buhay ng isang OFW. Paplanuhin ko na rin yung umuwi. Kasi pag pinalano mo, mag-iipon ka. Hindi ako nag-ipon eh. Ganun lang. Okay. Magpipicture lang ako at magkukunti ng video. Mag-take ng video and then uuwi na. Maglalakad. Bye-bye. Shalom! Mabuhay! Uwi na ako, parang babagsak ang ulan. Madilim, makulimlim, mahulimigmig. Bye-bye. I need to go and ride the bus. Magpa kumawala, iyak ako. Bye-bye. Na-kiss yung halaman sa akin. Okay lang. Hindi ka ba Makate? Bye-bye. Uwi na po. Tara, samahan niyo ako magdasal. Panginoon naming nasa langit, Diyos na aming lumika, Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. Sa mga oras na to po ay natapos ko na yung mission ko sa OWA. Gabayan niyo ako sa aking biyahe, ang mga sasakyan, ang mga driver, ang mga kasama kong pasahero, sa bus o sa tren, gawin mo silang ligtas sa kanilang paglalakbay at ilayo sa kapahamakan. In Jesus Christ's name, Amen. Ano yung tumutunog na yun? Hindi masiguro bomba yun. Baka may nagko-construction. Think positive. And the positive will come to you. Amen. Bye-bye. Ayan, malapit na ako sa sakayan ng bus 7. Nararamdaman ko yung ambon. Konting-konting patak ng ambon. Matagal na itong kinukonstruct. Ano kaya itong tinatayo na to?
Nabina ako, pupunta pa ako ng market dito sa Livingsky. Kasi nagpapabili ng evaporated milk tea. Sika hotel workers. So, hindi pa naman ganon. May trend pa naman siguro. Okay. Baka may mabili rin ako itong pagkain. Oh, di ba? Successful ang Google. Bye-bye. Tawid pa ako dyan. Isang tawid. Punta dun sa market. Gabi na. Bye-bye. Pabalik na ako sa train station ng Hahagana. Nabili ko na yung pinabibili sa akin. Sa ngayong maghapon, wala naman pong rocket na lumipad. Ang lumilipad dito ay umuulan. Umaambo ng konti-konti lang. At hindi ko na nasuot yung aking bonnet. Kasi hindi naman ganun kalamig na katulad sa Jerusalem. Naka-sombrero lang ako. Yung napulot yung sombrero. O, diba? Wish ko may trend pa. Going to the home of Abraham. May work na ako tomorrow. Ganun lang yung buhay. At masaya ako. Dahil sa 2 araw na yun na mission ko natupad. Pag-uwi ko lang ngayong gabi, dapat makasakay ako sa tren. Mas gusto ko sa tren kaysa sa bus. Hello! Narito ako ngayon sa Hahagana, Tel Aviv, Platform 3. Hinihintay ko yung tren na 543. Mga 5:50 pa ang dating para makauwi ako. Pero ang baba nito sa university. Kaya mapapasuko ako sumakay sa bus 5. Kabila. At least, ang dali lang, mabilis na. Diba? Itong inuupuan ko, punta itong ibang area. Wala kasing maupuan doon puno. Kaya ang ginawa ko, dito muna ako. Ayan, kain muna tayo ng suman mula sa mga Pilipino sa Takana Merkasi, Tel Aviv. Ano to? 3 peraso, 20 shekel. Masarap, malagkit na bigas. Suman. מומלץ להתעדכן במידע המפורט באתר רכבת ישראל ביישומון או במוקד שירות הלקוחות בטלפון כוכבית 5770. אנו מתנצלים על יד החוט הזמנית ומודים לכם על ההבנה. Ang sarap. Nasa taas ko yung mga bumababa. Nakita siguro matakaw yung babae kumakain. מומלץ להתקדם לעבר מרכז הרכבת לפני הירידה לתחנת היעד. תודה ונסיעה נעימה. Please remain behind the yellow line. Mga 5-10 minutes pa. Makakauwi na ako. Video lang ako dito, wala ng tao. Kain po tayo, pasintabi sa mga gutom dyan. Alam naman ng Pilipino. Kahit walang luto, may luto na sa Tel Aviv. Instant suman. 3.20. Sarap. הרכבת של השעה 5:40 להרצליה תצא מרציף
אחת, הנכם מתבקשים להתרחק מספר הרציף. Wala eh. Pagdating ng Askelon, Beersheba na. Pagdating ng Jerusalem na train, Beersheba na. Kakain muna ako, tapos sa train na lang ako magsi-CR. Ang laki talagang pakinabang ng mga Pilipino pagdating sa mga kakanin. נוסעים יקרים, בתחנה זו פועלות רכבות ארוכות מן הרגיל, ולכן לא תתאפשר ירידה מהרכבת מהקרונות הקיצוניים ביותר בחלק מהתחנות במסלול הנסיעה. מומלץ להתקדם לעבר מרכז הרכבת לפני הירידה בתחנת היעד. תודה, נסיעה נעימה. הרכבת של השעה 5:45 להרצליה, תצא מרציף 4, הנכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף. Babay na, baka dumating na yung train, maiwanan ako. 50. Beersheba. Nakasakay na ako, pauwi na ako sa aming lugar. Dito ako sa pinagtugtungan ng tren, nakapwesto, katapat ko matandang babae. Di bali, nakakain pa rin ako ng suman kasi kumakain naman siya ng candy. Bye bye Tel Aviv. Bye bye Tel Aviv. Excuse me. 5:50 umalis ang tren, baka mga before 8 before 7 or 7:30 nasa lugar ko na. Bye. Sombrero kasi malamig na. Malamig sa Beersheba. Nagpalit ako ng bonnet. Yan. Tapos, meron akong dalang tea, lemongrass, mainit-init pa. Lalayo ako ng scarf na kumot sa leeg. Bakit ako nalilin? Kasi malamig na. Diba? Ganyan-ganyan. Pang malamig na sa labas. Meron akong bumot. Ako malamig dito sa Beersheba. Lobat na ako. Battery low.
Thank you for watching po. At yan po ang story ko papuntang Philippine Embassy. Sa mga gusto pong magtanong about sa pagpunta sa Philippine Embassy kung paano, please comment lang po sa comment section at sasagutin ko ang inyong mga katanungan. Kung paano ako nagtiwala sa Google at paano ako nakapagbiyahe mag-isa sa pamamagitan lang po ng Google na walang takot. Bye-bye! Thank you for watching!